May mga basketball game na natatapos pagkatapos ng final buzzer. Pero may mga laro rin na kahit matapos na ang game, patuloy pa rin pinag-uusapan ang mga nangyari. At isa sa mga iyon ang naging laban sa Belgrade. Dahil sa isang side, naroon ang 3-time NBA MVP na si Nikola Jokic. Sa kabilang side naman, naroon ang player na sinasabing maaaring maging mukha ng susunod na generation ng NBA, si Victor Wembanyama. Sa unang tingin, exhibition game lamang ito sa FIBA World Cup qualifiers. Pero nang magharap ang dalawang superstar, naging parang preview ito ng isang posibleng bagong era ng basketball. At ang mas interesting, hindi ang nangyari sa loob ng court ang pinakamalaking pinag-usapan. Ang sinabi ni Jokic pagkatapos ng laro ang tunay na nagpaingay sa buong basketball world. Dahil nang tanungin siya tungkol kay Wembanyama, hindi siya nagbigay ng ordinaryong papuri. Sa halip, sinabi ni Jokic na may pagkakataon si Wembanyama na maging isa sa pinaka-unique at posibleng pinakamahusay na basketball player na nakita ng mundo. Isipin ninyo iyon, galing mismo sa isang 3-time MVP. Isang player na halos lahat ng bagay sa basketball ay nagawa na. At ngayon, nakikita niya kay Wembanyama ang potential na umabot sa level na kakaunti lamang ang nakarating. Nang tanungin siya tungkol kay Wembanyama, sinabi niyang espesyal ang batang superstar dahil sa kung gaano siya ka-unique bilang player at bilang tao. Pero may isang bagay na nilinaw si Jokic. Hindi niya tinitingnan ang relasyon nila bilang rivalry. Para sa kanya, pareho lamang ang approach niya sa bawat laro. Pero kahit hindi niya tinatawag itong rivalry, napansin niya ang isang bagay na maaaring maging napakalaki para sa future ng NBA. Ayon kay Jokic, nasa kamay mismo ni Wembanyama kung hanggang saan niya gustong dalhin ang kanyang career. At doon nagiging mahalaga ang sinabi niya tungkol sa work ethic, sa pag-aalaga sa katawan, sa pag-develop ng kanyang laro at sa pagiging consistent dahil ang potential ay isang bagay. Ang aktual na pag-abot sa potential na iyon ay ibang usapan. At iyon ang challenge ni Wembanyama. Dahil sa ngayon, halos lahat ng physical tools na kailangan para maging all-time great ay mayroon na siya. Mahaba, mabilis, athletic, may shooting ability, may ball handling skills, at higit sa lahat mayroon siyang defensive presence na napakahirap itapat sa ibang players. Pero ang NBA history ay puno ng mga player na may napakalaking potential. Hindi lahat ay naging GOAT. Hindi lahat ay naging champion. At hindi lahat ay nakapanatili sa tuktok ng sapat na katagal. Kaya kung talagang gusto ni Wembanyama na mapabilang sa greatest players ever, hindi sapat ang pagiging unique. Kailangan niyang manalo. Kailangan niyang manatiling healthy. Kailangan niyang patuloy na mag-improve. At kailangan niyang makuha ang pinakamahirap na prize sa basketball, ang championship. Dahil kung pag-uusapan natin ang GOAT conversation, napakataas ng standard. Nariyan si Michael Jordan, 6 na championships. Nariyan si LeBron James, 4 na championships at napakahabang panahon bilang isa sa pinakamahuhusay na player sa mundo. At nariyan ang iba pang all-time greats na nag-iwan ng napakalaking legacy. Kaya kahit gaano kataas ang potential ni Wembanyama, napakahaba pa ng kanyang kailangang pagdaanan. Pero may isang bagay na pabor sa kanya. Napakabata pa niya. Mayroon siyang pagkakataong matuto mula sa mga player na nasa harap niya. At isa sa mga pinakamagandang example ay si Jokic mismo. Isang player na hindi naman umaasa sa explosive athleticism para maging dominant. Ginawa niyang weapon ang basketball IQ, footwork, passing, positioning at decision making. At ngayon, siya mismo ang nagsasabi na nakikita niya ang kakaibang ceiling ni Wembanyama. Hindi maliit na bagay iyon. Dahil kung may player na nakakaalam kung gaano kahirap maging dominant sa NBA, isa si Jokic sa mga iyon. Kaya maaring mas mahalaga ang sinabi niya kaysa sa mismong resulta ng laro. Hindi niya sinabi na magiging GOAT na si Wembanyama. Hindi rin niya sinabing siguradong malalampasan niya sina Jordan at LeBron. Ang sinabi niya ay mayroon siyang opportunity. At ang paggamit ng salitang opportunity ang mahalaga. Dahil ang opportunity ay hindi guarantee. Nasa player kung gagamitin niya ito. At ngayon, nasa kamay ni Wembanyama kung paano niya bubuuin ang susunod na chapter ng kanyang career. May potential siyang maging isa sa pinakamagaling. Pero kailangan pa niyang patunayan iyon taon-taon. Kailangan niyang lampasan ang injuries. Kailangan niyang harapin ang playoff pressure.
Kailangan niyang matutong mag-adjust kapag alam na ng kalaban ang kanyang mga weaknesses. At higit sa lahat, kailangan niyang matutong manalo kapag ang bawat possession ay may napakalaking consequence. Dahil sa regular season, pwedeng magkaroon ng off night. Sa playoffs, ibang usapan. At kapag umabot na sa championship series, mas lalo pang lumiliit ang margin for error. Iyon ang tunay na test para kay Wembanyama. At maaaring iyon din ang dahilan kung bakit hindi dapat masyadong pagtuunan ng pansin ang kanyang 10-point performance ngayong araw. Dahil ang tunay na story ay hindi kung gaano karami ang points niya sa isang exhibition game. Ang tunay na story ay kung gaano kalaki ang maaaring marating ng batang ito sa susunod na 5, 10 o 15 taon. At kung tama si Jokic, maaaring masaksihan natin ang isang player na kakaiba kahit sa standard ng NBA history. Isang player na may size ng center, skills ng guard, defensive instincts ng elite big man, at athleticism na halos wala kang makitang katulad. Pero may isa pang malaking challenge. Kailangan niyang gawin iyon habang nagdadala ng napakalaking expectations. Dahil kapag sinabi ng isang 3-time MVP na mayroon kang potential na maging greatest ever, natural lamang natataas ang expectations ng buong basketball world. At iyon ay maaaring maging blessing at pressure ng sabay. Sa ngayon, hindi pa si Wembanyama ang GOAT. Malayo pa siya roon. Pero hindi rin natin maaaring sabihin na imposible. Dahil sa edad niya, sa physical gifts niya, sa skills niya, at sa progress na ipinakita niya sa loob lamang ng ilang taon, may sapat na dahilan para maging optimistic. At marahil iyon ang pinaka-interesting na bahagi ng lahat. Hindi natin alam kung saan talaga matatapos ang career ni Victor Wembanyama. Hindi natin alam kung ilang MVP awards ang kanyang makukuha. Hindi natin alam kung ilang championships ang kanyang mapapanalunan. At hindi natin alam kung balang araw ay mapapasama nga siya sa parehong conversation ni na Michael Jordan at LeBron James. Pero alam natin ito, may isang 3-time MVP na nakaharap na siya. At pagkatapos ng laban, hindi niya pinili na maliitin ang batang superstar. Sa halip, kinilala niya ang kanyang potensyal. At kung may isang bagay na maaaring maging headline mula sa laban na ito, hindi iyon ang 20 points ni Jokic. Hindi rin ang 10 points ni Wembanyama. Ang pinakamalaking headline ay maaaring ang mensaheng iniwan ni Jokic. May pagkakataon si Victor Wembanyama na maging pinakamahusay na basketball player na nakita natin. Pero ngayon, nasa kanya na ang desisyon. Gaano siya kasipag? Gaano niya aalagaan ang katawan niya? Gaano niya pag-iigihin ang kanyang laro? At higit sa lahat, kaya ba niyang gawing championships ang napakalaking potential na nakikita ng buong mundo sa kanya? Dahil kung magagawa niya iyon, maaaring dumating ang araw na ang tanong tungkol kay Wembanyama ay hindi na, maaari ba siyang maging GOAT? Ang tanong na mismo ay magiging, ilang taon pa bago natin siya ituring na isa?